Yun no. Parang presko tayo ngayon ah. Ayun, kakaligo lang natin. At yun, may dala tayong jacket kasi aalis po tayo ngayon. At may dala tayong helmet. Nakapantalon na rin po ako. Hindi ko lang maipakita. Sinayos ko po yung camera. So yun, sa mapagpalang araw sa ating lahat. Ito yung mabilisang vlog lang. Mabilisan eh, no? Depende po sa pangyayari kasi ito po yung ano po ito, kumbaga revelation po ito, no? Kasi ngayong araw ay meron akong napagpasyahan, no? Wala po tong wala po akong connection sa business ngayon kasi di ko naman nakakausap sila di ko naman sila nakausap na gagawin ko ito kasi ngayon ko lang po ito napag-isipan kasi ngayon kakapanood ko lang ng vlog ni Kuya Kuya Ka Business about sa issue na 40k na 40k na nawawala, no, nung kasal ni Papa Dins. At bilang kasamahan, bilang sa Ka-Business Family, no, total pumupunta naman tayo doon at naging miyembro tayo ng Ka-Business Family at kasama tayo sa mismong kasal ni Papa Dins. Ay siyempre para mawala na po ang isipan ninyo na totoo ba yun o for the content lang o bakit kailangan may ingatan o baka kailangan lang ingatan ni Kuya Ka Business yung totoong salarin, no? Kailangan niya lang ingatan yung private ng isang tao o hindi ba talaga totoo kasi ngayong araw ay pupuntahan natin yung venue. So yung mga ka-business, naisip ko po ito kasi nga po para mapaalam sa inyo kung totoo ba na na-check nila Papa Dins yung CCTV doon kung merong nangyaring ganong problema. So yun, dahil dito kaya naisip ko to kasi dito natin malalaman agad, no, kasi kung totoo ba na nagkaroon ng ganong issue. At yun, para mawala na po yung isipan ninyo mga ka-business, mga kapapi, na for the content lang yun kasi wala na daw ma-content si Kuya. So ayun mga ka-business, at kung sakaling totoo na o hindi totoo, syempre ipapakita ko sa inyo yung revelasyon nga po, no, na kung totoo ba talaga o hindi para maging totoo. At syempre noon pa naman sinasabi ko sa inyo yung mga gusto ko maging transparent po sa inyo mga ka-business, mga papi. Doon lang tayo sa totoo. At kung sakaling merong magtampo, kung sakaling di totoo, no, eh, sa akin okay lang yun. Kagaya ng mga nakaraang kong vlog, dati kong vlog, sabi tayo ng totoo. At kung merong mang lumayo o manatili, eh, salamat pa rin po. At gusto ko lang maging transparent sa inyo. At syempre para payapa din ang ating puso. At kung tatanungin niyo po kung bakit ko to gagawin, kasi nga rin, no, isa rin tayo sa yung nalabas yung issue na yun, isa rin tayo sa nadadamay. Baka ako yun, si Medjo yun, o si Kenneth, si Daryl, si may screenshot po ako sa comment section na nadadamay tayo. Ilang beses rin po yung pangalan ko doon na dadawit. At syempre, di naman sa paglilinis, no, mga ka-business, mga papi. Ito yung patunay lang, no, na mayroon tayong papatunayan ngayong araw na kung totoo ba talaga. Yan, pupuntahan natin yung mismong venue. Yun, hindi ko nababanggitin yung mismong venue, pero papakita ko yung vlog na nandun tayo, pumunta tayo sa mismong ginanap yung kasal ni Papa Dins. Kasi yun na nga, dun sa mismong kwarto, no, sa mismong kwarto ng mga nagbibihis yung lalaki, dun po daw nangyari yung ganong sistema. At sa pagkakaalam ko, yun, gusto ko lang sabihin na si Kuya Estong, parang safety naman si Kuya Estong na mga ka-business kasi kami yung unang umalis noon na umuwi kasi nag-ayos lang kami saglit, nagbuhat ng mga bubuhatin, nagdadalhin sa kotse at wala pa naman nangyaring ganun, no, na nakabukas na daw yung lagayan. Wala pa naman nangyaring ganun, wala pa akong nababalitaan. Yun yung sabi ni Kuya Bong sa akin na pagbukas siya daw ng pinto, nakabukas na yung lagayan ng sobre ng binibigay ng ninong at ninang. So ngayong araw yan, gusto ko lang patunayan sa inyo mga kabis, mga papi, na kung totoo ba. At syempre para mawala na po yung isipin ninyo, no, na di pala yung totoo. At kung totoo man, yan nga, merong iniingatan si Kuya Ka Business na, no, pinapahalagaan niya yung naging membro ng Ka Business. Bagamat naagawa man siya ng mali, ay yun, nandun yung pagpapahalaga ng isang kuya na katunayan na mahal niya po ang isang tao. So yun, meron tayong lisensya, meron tayong motor, yun, naka-helmet naman po tayo. Yan, pupunta po tayo dun sa venue. Alright.
katunayan, nandito na tayo sa mismong event ng kasal ni Papa Dins, no, mga ka-business. Ayun, tatanong lang po tayo sa loob. Ayun, no, dito na po tayo sa venue ni ano, Papa Dins. Ayan. Tatanong tayo dito sa office kung totoo. Ma'am, sa akin lang mo, tatanong lang po. Ano po yun? Kasi nung nakaraan po, may April 14, dito po kinasal siya. Ezekiel po. Anong tatanong niyo siya? Kung meron bang nawalan ng ano. Kasi may nag-check po ba ng CCTV? No? Yun mga ka-business, nandito na tayo sa bukid. At bago ko ituloy yung kanina, no, kasi nag-video po ako doon. Ay di naman sa nag-video, kumbaga nag-record lang ako ng audio, no, para marinig nyo rin po na yun nga, yung sagot ng mismong nasa office po na yun, na kung totoo ba na nangyari yun. So yun mga ka-business, bago ko po ituloy, yun, mabilisang vlog lang kasi may inalam lang talaga akong tanong, may inalam lang talaga ako doon na isang tanong lang, no, na kung pumunta ba si Papa Dins doon. Kasi that time po mga ka-business, bago kami pinatawag nila Kuya Ka-business na ni Papa Dins, pinatawag po pala kami halos lahat, no, nila Kuya Bay, nila Kuya Damulag, ni Vincent, ando naman si Kuya Bornok. Nag-vlog na po kami, no, meron sa aming ano, pinapaamin kung sino ba talaga yon. Binalag po yun ni Kuya Ka-business, nga lang nabangan ko pagkatapos po nun, no, hindi po na-upload yun, siguro hindi po ata na-upload yun, no, yung pagiging transparent ko pa lang sa inyo mga ka-business. At yun, kinabukasan siguro nag-vlog na si Kuya na iba na yung kasama niya, sila Kuya Boogie. That time kasi wala si Kuya Boogie nun, no, pero nung nag-vlog na siya, kasama niya si Kuya Boogie at si Kuya Bornok at si Kuya Bong, yun lang, no. Pero nung huling vlog, magkakasama po kaming lahat. Si Kuya Boogie lang po yung wala at nandun pa si Vincent, no, na nag-vlog yun, na i-vlog ni Kuya yung issue na may kumuha nga po ng 40k, nagkakahalaga ng 40,000 yung ano po ng ninang, no, bigay po kay Papa Dins. So yun, bakit ko yun sinabi? Kasi nga yun nga, baka sabihin po ninyo na kung sino po yung wala yun, kung sino yung wala doon sa mismong vlog na yun, baka siya yung kumuha, siya yung ano, baga maging sala rin. Kaya yun, sinasabi ko lang na kahit nung time na unang vlog, nandun po kami nila Kuya Bay nun, no, nila Kuya Damulag. Pero ganun pa man, no, mga ka-business, mga papi, yun, nalaman na natin yung totoo. At ito, papaita ko na po yung ano, yung reaction ng nasa office po, no, na pumunta po tayo doon sa mismong venue ni Papa Dins. Yan, papaita ko po sa inyo. At kung sa mga nagtatanong ko bakit yun lang yung tinanong ko, kasi nakakasigurado ako na doon pa lang malalaman na natin, no, mga ka-business. Yan, ito po, panoorin nyo po, saglit lang po ito. Ma'am, sa akin lang mo, tatanong lang po. Ano po yun? Kasi nung nakaraan po, may April 14, dito po kinasal siya. Ezekiel po. Anong tatanong niyo siya? Kung meron bang nawalan ng ano. Kasi may nag-check po ba ng CCTV? Dito, wala naman po. Ano po yung nag-check dito? May nag-check po. Anong pangalan po? Kenneth po. Ay, sino po? I mean yung... Si Sir Ezekiel po. Kaya, Yun po ba yung vlogger? opo. Po. Nag-check po sila. Opo, na-check sila. Bali, totoo po lang. Salamat po. Yan, napanood nyo na po, no, mga mahal na viewers. At yan ay totoo pong nangyari. At kung bakit sinasabi kong totoong nangyari, kasi nga po, no, mga ka-business, mga ka-papi, nung time na pumunta po sila Papa Dins doon, no, nung nag-check ng CCTV, bago sila makarating sa ka-business family, ay sa ka-business house, ay nagpatawag na po sila, no.
nagpatawag na po sila na hintayin sila Papa Dins doon kasi merong magmi-meeting po. At ayun po yung hindi po nasama sa vlog nun ni Kuya Ka Business na halos lahat kami nandun. Si Kuya Bugil lang po yung wala nung time na yun. Pero halos lahat kami na kompleto. Si Kuya Estong lang po pala rin yung wala nun that time, no? Kasi nga, nung galing basta may pagtapos ng kasal nag-rides na po siya, sabi niya po, di ba? So ayun, nagpatawag sila Papa Dins, kaya nalaman namin na pumunta daw po sila para i-check yung CCTV at doon na nga nalaman po nila na nakita po nila kung sino po yung kumuha. At yun, kung bakit ko nasabing totoo po yung nangyari, yung pagpunta ko po doon sa venue, kasi tinanong ko lang po mga kabis, mga papi, na kung totoo ba na nag-check sila Papa Dins ng CCTV. At yun, sinabi naman na totoo daw po. Doon pa lang malalaman natin na totoo kasi ba't pa sila mag-aabala na i-check yung CCTV, no? Kung wala naman talaga nangyaring mga ganong aberya, ba't pa kailangan pang balikan, ba't kailangan pang matagalan sila doon. So yun lang po yung inalam ko. Hindi na ako masyadong nagtanong pa kung totoo yung issue kasi nga yun, siyempre baka kasiraan din yun dun sa venue, no? Siyempre marami rin tayong iingatan. Iniingatan, no? Kasi yun, doon pa lamang po na malalaman ko na, para sa akin lang po, malalaman ko na totoo yun. Ba't pa sila mag-aaksaya ng panahon kung hindi totoong nangyari yun. So yun lang. Ito lang yung masasabi ko na sa mga nagtatanong sa comment section, no, nagsabi na hindi daw totoo. Scripted lang yan ni Kuya Ka Business, strategy lang yan, lalo na po kay Sir Taong Gala na baka daw bahagi ng strategy ni Kuya Ka Business. So sinasabi niya na lang daw na, alam niyo po kasi pag sinabing strategy, kasama papasok diyan yung salitang scripted lang. Yun. Kaya sa vlog po ni Sir Taong Gala na babash po si Kuya Ka Business. So ayun, di pa tayo tapos diyan kay Sir Taong Gala. Siguro sa mga next vlog natin, talakayin natin yan. So ayun po, yun na po, nalaman niyo na po yung katotohanan. At ito siguro masabi ko na tunay na pagtatanggol sa mga viewers, no? Bukod kita Sir Taong Gala, ito yung pagtatanggol sa mga viewers na concern na totoo po yung nangyari, na merong nawala at bahagi nga po ng business family yung kumuha. Nga lang, no, may tunay na may iniingatan talaga si Kuya Ka Business na yun, bawat isa sa amin, na sino man sa amin, na iniingatan talaga yun ni Kuya Ka Business na wag masira. O kasi alam nyo na, sino man kumuha nun, sigurado pag nalaman sa social media baka mabaliw yun, ma-stress, diba? Nakakaano po yun kasi masisira ka na eh. Salamat talaga kay Kuya sa mga plano niya, no? Hindi nagkakaroon talaga ng ganong mga plano si Kuya. So yun, salamat sa panonood ninyo. At baka merong maiwan pang katanungan, no? Baka sabihin bias ako, na baka sabihin inutusan lang ako ni Kuya Ka Business, si Papa Dins. Hindi po, no? Kasi sariling desisyon ko to. At wala po kung, siguro sa time na to wala talaga akong pinapanigan. Kung gusto nyong malaman yung totoo, no, meron talaga sila Kuya Ka Business, nangyayari talaga yan, na totoong merong strategy, no? Sabihin natin scripted, naranasan ko na po yan. Gusto nyo po bang malaman na ikwento ko, no? Siguro sa susunod na vlog natin, na siyempre pagiging transparent ko sa inyo, nung sinabi ko nga pa sa vlog kay Sir Taong Gala na merong strategy si Kuya Ka Business na kasama si Kuya Intoy, na ako lang hindi nakakaalam nun, no? Pero nandun ako that time na parang ako lang yung kakaiba, no? Ayun, gusto kong sabihin sa inyo na transparent po ako at wala po akong pag gantong vlog, wala po akong papanigan. Kung ano lang po yung totoo, mga ka-business, mga papi, ay dun po tayo. Noon pa naman, no? Dun tayo sa transparent. At syempre saludo sa lahat ng mga content creator, no? Salamat po sa panonood niyo. Hanggang dito lang ang aking vlog. Yan. Salamat po na marami. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan.
Dins, dapat ka sa yumangan at tulungan. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan, talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang Papa Dins, ikaw ang idol ko. Gusto ko lang pasalamatan, mga kagaya mo, ikaw ang dapat na tularan at iniidolo ng karamihan sa tunay na buhay na ito. Salamat sa'yo Papa Dins, ikaw ang idol ko, ang dami mo nang natulungan at yun ay may katibayan. Aking napapanood, mga nahihirapan sa buhay ay tunay na iyong sinasagip nang hindi nanghihingi ng anuman ang kapalit. Marami ka ng pinag-aral, binigyan mo ng gabay at ang hangarin lamang sila ay magtagumpay upang ang mga pangarap kanilang mabot kamay. Dito ka nagsimula at ito ang ginawang tulay. Kung anong meron ka ngayon, Pops, deserve mo yan at ang aming hiling, ikaw ay mag-number one. Ikaw ang tunay na bida ng istoryang to, sana dumami pa ang mga kagaya mo. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Papa Dins, ikaw ang matatag na minsan di ka talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang Papa Dins, ikaw ang idol ko. Papa Dins, dapat ka sa yumangan at tulungan. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan, talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang Papa Dins, ikaw ang idol ko. Mabuting hangarin, minana sa magulang, ang iyong layunin nating kapwa matulungan. Mga galing sa ilalim may iyong inaangat, kahit na ang daladalang pasan ay mabigat, hindi sapat sa iyo ang tulong na ganun na lang. Patuloy mo pa silang pinabalik-balikan, kaya marapat lang ikaw ay aming dapat kahangaan. Patunay na hindi mo sila pinapabayaan, marami pa sa iyo ang tao na nangangailangan. Alam ko ding hangad mo na sila ay matulungan. Patuloy ka pa sanang gumawa ng kabutihan at ama na ang bahalang sa iyo ang magsukli niya. At bago matapos itong sinulat ko, gusto ko lang pasalamatan mga kagaya mo. Ikaw ang tunay na bida ng istoryang to, patunay lang Papa Dins, ikaw ang idol ko. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan. Papa Dins, ikaw ang matatag na minsan di ka talagang maaasahan. Maging ang payo mo, patunay lang Papa Dins, ikaw ang idol ko. Papa Dins, dapat ka sa yumangan at tulungan. Papa Dins, ikaw ang aming dapat na tularan, talagang maaasahan.